Muling kumilos si United States President Donald Trump matapos ang matagumpay na pagsalakay sa Venezuela na nagresulta sa pagkakahuli kay dating Pangulong Nicolas Maduro. Inumpisahan na ni Trump ang usapin tungkol sa Greenland. Ginawa na ito ni Trump at ng kanyang administrasyon na iginiit na kailangan ang Greenland para sa pambansang seguridad. Posible ba ang pananakop? Kung totoo ito, maaring magulat ang United States. Ang pagsakop sa Greenland ay magiging isang napakalaking pagkakamali para sa United States na maaaring magdulot ng sakuna hindi lang sa militar ng bansa, kundi pati na rin sa buong katayuan ng NATO. Sa proseso, ang ideya na maaring bilhin ng Estados Unidos ang Greenland ay mukhang katawa-tawa sa una. Ang isla, bagamat nasa Hilagang Amerika, ay itinuturing na bahagi ng Europa at pagmamay-ari ng kaharian ng Dinamarca. Binibigyan ng Dinamarca ng malawak na autonomiya ang mga taga-Greenland upang pamahalaan ang sarili nila. Kaalyado ng United States ang Dinamarca at parehong miyembro ng NATO ang dalawang bansa. Dagdag pa rito, ayaw ng mga tao sa Greenland ng anumang uri ng kontrol mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng CNBC, ipinapakita ng mga survey na isinagawa sa isla na may populasyon na humigit kumulang 57,000 katao ang ganitong pananaw. Ayaw ng karamihan sa taga-Greenland na sakupin at kontrolin sila ng Estados Unidos. Hindi rin ibig sabihin na kontento ang mga taga-Greenland sa pamumuno ng Denmark. May ilan na gustong maging ganap na malaya ang Greenland. Ayon kay pro-independence na mambabatas Aya Chemnitz, matagal nang ipinaglalaban ng marami sa Greenland ang karapatang katawanin ang sarili. Anya, walang desisyon tungkol sa amin nang wala kami. At kaya mahalaga para sa amin na patuloy na ipaglaban na masiguro naming magkakaroon pa kami ng mas malawak na autonomiya sa mga darating na panahon. Controversial ang patuloy na pagmamay-ari ng Denmark sa Greenland, ngunit halos tiyak na tinatanggihan ang ideya ng United States na sakupin ito. Mukhang walang nakakapigil kay Trump at sa mga sinasabi niya. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinabi ni Trump na ang kawalan ng kontrol ng United States sa Greenland ay nagiging kahinaan na maaaring samantalahin ng mga kalabang bansa tulad ng China at Russia. Gamit ang real estate terms, sinabi ni Trump, dapat may pagmamay-ari ang mga bansa, ipinagtatanggol mo ang pagmamay-ari, hindi ang inuupahan. Kaya dapat nating ipagtanggol ang Greenland. Iginiit din ni Trump na kukunin ng United States ang Greenland sa madali o mahirap na paraan, na tila ibig sabihin ay papayag ang Denmark o hindi. Ibig bang sabihin nito ay isang direktang pananakop? Hindi nagsasalita ang White House tungkol dito. Ang sinasabi ni Trump ay hindi sapat ang kasalukuyang sitwasyon sa Greenland, kung saan may base militar ang United States na may mahigit 100 tauhan. Sabi ni Trump, hindi pwedeng gumawa ng 100 o 100 taong kasunduan ang mga bansa. Sabi niya, mahal ko ang mga tao sa China at Rusya, pero ayokong maging kapitbahay sila sa Greenland. Hindi mangyayari yon at dapat maintindihan ng NATO. Para kay Trump, pagmamay-ari ang mahalaga. Kapag may-ari ang United States, kaya nitong gawin ang gusto nito. Sa Greenland, pinalalawak pa ito ng Sky News, na binabanggit na may mas particular pang mga dahilan kung bakit gusto ng United States na ganap na kontrolin ang isla. Ayon sa outlet, mahalaga ang posisyon ng Greenland sa Arctic Circle dahil dito dumadaan ang pinakamaikling distansya ng Russia at United States. Maaaring hindi isinama ang Bering Strait na naghihiwalay sa silangang Russia at Alaska, marahil dahil sa matinding lamig sa lugar na nagpapahirap sa strait. Mas maliit ang banta nito sa United States kaysa kung dadaan sa Greenland. Mahalaga ang rutang iyon dahil dito malamang dadaan ang Intercontinental Ballistic Missile ng Russia patungong silangang baybayin ng Amerika. Sa ibabaw ng Greenland, gusto ng United States maglagay ng early warning system para malaman agad kung mangyayari ito. Maaaring maging mahalaga ang papel ng Greenland sa Northern Sea Route at Northwest Passage. Layunin ng United States na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag para sa sarili at kaalyadong barko gamit ang mga rutang ito. At ang pagkontrol sa Greenland ay makakatulong dito. O nga, maraming langis at gas sa Greenland. Ayon sa Sky News, may 50 bilyong bariles ng langis at gas, pati mahahalagang mineral tulad ng uranium. Hindi naman mukhang interesado ang administrasyon ni Trump sa langis, gas, at mineral ng ibang bansa, maliban kung isasama mo ang mga pahayag ni Trump na ang langis ay motibasyon sa paghuli kay Maduro. Hiniling pa niyang mag-invest ng 100 bilyon sa bansa
ang mga kumpanyang langis ng Amerika. Kung paano pumirma ang administrasyon ng kasunduan sa mineral sa Ukraine para makinabang ang United States sa malalaking reserba ng mineral doon. Sa kabila ng pagkukunwari bilang reinvestment fund para muling buuin ang bansa matapos ang digmaan sa Ukraine. Kung hindi isama ang sarkasmo, tila usaping depensa ang nagtutulak kay Trump at sa kanyang administrasyon. Bagamat mahirap makuha ang langis, gas, at mineral sa Greenland, kaya pangalawang benepisyo lang ito. Ang mahalaga ay gusto talaga ng United States ang Greenland. Ipinahiwatig ni Trump na handa siyang lumampas sa paghingi ng isla kung kailangan. Sa madaling salita, posible ang isang pananakop. Pero hindi ito siguradong magiging maganda para sa United States. Hindi ito halata sa unang tingin dahil may ilang bagay na pabor sa United States pagdating sa pananakop ng Greenland. Hindi magiging problema ang pagsakop sa isla dahil mas malakas ang puwersa ng United States kaysa sa militar ng Denmark. Sabi ng Global Firepower, talo ng United States ang Denmark sa lahat ng pangunahing sukatan. Maliban sa heograpiya, natatalakayin pa natin. Ang United States ay may 1.328 milyong aktibong militar at 799,500 reserba. Ang Denmark ay may 20,000 aktibong sundalo, 12,000 reserba at karamihan ay wala sa Greenland. Ang United States ay gumagastos ng halos $900 bilyong kada taon sa militar. Mahigit 100x sa Denmark. May 13,000 at 43 sasakyang panghimpapawid at 400 at 40 barkong pandigma ito kumpara sa 117 at 50 ng Denmark. Paano kung magtagumpay ang United States sa pagtatayo ng posisyon sa Greenland? May libu-libong tangke at daan-daang libong armored na sasakyan sila sa imbakan na pwedeng gamitin. Sa totoo lang, anumang paunang labanan sa pagitan ng Denmark at United States ay siguradong panalo agad ang United States. Hindi rin agad matutulungan ng Article 5 ng NATO ang Denmark kung sakaling salakayin ito ng United States. Sa simula, komplikado dahil parehong NATO member ang Denmark at United States. Ang pagsakop sa Greenland ay magdadala ng kakaibang sitwasyon kung saan kaalyado ng NATO ang aatake sa teritoryo ng kapwa kaalyado. Magkakaroon na agad ng kalituhan sa mga kaalyado. Pero kahit ipagpalagay natin na tutol ang lahat ng ibang miyembro ng NATO sa pagkuha ng United States sa Greenland sa pamamagitan ng dahas, hindi ibig sabihin noon na lalaban sila at sasama sa Denmark. Kahit maisakatuparan ang Artikulo 5, hindi nito ginagarantiyang lahat ng kaalyado ay tutugon gamit ang armas sa banta. Ayon sa NATO, obligadong tumulong ang lahat ng kaalyado sa nagpatupad ng Artikulo 5, pero maaring iba-iba ang uri ng tulong. Maaaring kabilang sa tulong na ito ang anumang aksyon, armado man o hindi, na kailangan ng mga kaalyado para mapanatili ang seguridad ng North Atlantic na rehiyon. Ayon sa NATO, mahalaga ang mga salitang ginagamit dahil maraming miyembro ang gustong umiwas sa sigalot sa Greenland para hindi magalit ang United States at baka sila ang pagtuunan ni Trump. Kaya bukas ang pinto para sa United States na magsagawa ng biglaang pananakop at suriin kung ano ang maaaring itsura nito. Sabi ng military commentator na si Wes O'Donnell, kaya ng United States na agarang kumilos at palakihin ang operasyon sa isla. Iminungkahi ni O'Donnell na gamitin ng United States ang lakas sa himpapawid para sakupin ang mahahalagang lugar sa Greenland, lalo na ang maaaring gamiting militar. Isipin mo ang mga daungan, paliparan, komunikasyon, supply ng gasolina at infrastruktura. Ang Caesar package na binanggit ni O'Donnell ay masyadong malakas para labanan ng Denmark sa simula ng pananakop. Ayon kay O'Donnell, malamang magsimula ito sa Joint Special Operations Command Unit. Ang mga ganitong pag-atake ay malamang na isasama ang ika-75 Ranger Regiment na ayon sa kasaysayan ay ginagamit para sakupin ang mga paliparan. Sila ang sumisira ng pinto, nagkokontrol ng perimeter, at bumibili ng oras para sa susunod na alon. Ayon kay O'Donnell, kailangan ng agarang dating ng karagdagang infantry para mapalakas ng United States ang presensya nila sa Greenland. Dapat malaki ang presensyang iyon dahil mas magpo-focus ang United States sa pagkuha ng mga mahalagang lugar kaysa sa pagpatay ng kalaban. Layunin nilang kontrolin ang mga lugar na iyon nang matagal para magamit ng United States ang pampulitikang presyon sa Denmark. Kaya simple ang mensahe. Nakuha na namin ang mga pangunahing lugar sa isla. Kaya mas mainam kung ibigay na lang ito ng Denmark kaysa magdusa pa sila sa paglaban. Madali lang para sa United States at sa malaki nitong militar na makuha agad ang mga mahalagang lugar sa Greenland ayon kay O'Donnell. Wala ring magagawa ang Denmark dito sa isang direktang labanan. Pero yan ang problema.
Maaaring hindi inasahan ng United States na hindi pala sila makakaharap ng isang direktang labanan. Ang haharapin nila ay sunod-sunod na mga isyu na, kapag pinagsama-sama, ay maaring magdulot ng pangmatagalang sakuna sa pagkuha ng Greenland. Magsimula tayo sa mga eroplanong kakailanganin kung kukunin ng United States ang isang isla na, ayon sa travel math, nasa 4,700 at 13 kilometro o 3,053 milya mula sa United States. Depende sa pinagmulan ng sukat. Malayo ang distansya. Sabi ni O'Donnell, ang pagtawid ng karagatan papuntang Greenland ay malaking hadlang para sa United States at Air Force nila. Sabi ng military commentator, kailangan ng mas maraming fixed-wing airlift dahil malayo at mabigat lahat. Kung ikukumpara ang operasyon sa Greenland sa ginawa ng United States sa Venezuela. Ibig sabihin, kailangan ng mas maraming C-17 at C-100 at 30 na eroplano para magdala ng tropa at kargamento. Kailangan ding tumulong ang United States fighter jets para ipakita ang lakas nila sa Greenland. Kailangan mo ng dagdag na tanker dahil malayo at matagal ang lipad sa High North. Kaya malaki ang konsumo ng gasolina, ayon kay O'Donnell. Lahat ito ay mga isyung kayang solusyonan ng United States, pero nagdudulot ito ng komplikasyon, lalo na sa isang lugar na kasing hirap ng Greenland. Kailangan ng search and rescue resources dahil mas malaki ang tsansang magkamali at magkaroon ng gastos kapag nag-ooperate sa isla, maging sa ere, dagat, o lupa sa 42 Fahrenheit o 56 degc na temperatura. Nauwi ito sa issue sa heograpiya. Malamig sa Greenland, ngunit hindi lang temperatura ang hamon sa United States kung sakaling may pananakop. Malaki ang Greenland na may sukat na 200 at 16 na milyong kilometro kwadrado o 836,300 at 30 milyang kwadrado. Kasama ang mga isla sa baybayin at 80% ng teritoryo ay natatakpan ng napakalaking yelo, kaya malawak ang lugar na kailangang sakupin kahit para sa mananakop. Nakatuon ang militar sa pagkuha ng mga nabanggit na lugar na hindi rin magkalapit, iilan lang at magkakalayo ang malalalim na daungan at paliparan sa Greenland, kaya mas mahirap salakayin ang isla dahil sa heograpiya nito. Dagdagan mo ng lamig at magkakaroon ng panahong sumisira ng kagamitan, nagpapahirap sa lohistika, at nagpapayelo sa mga di handang sundalo. Problema rin ang silangang Greenland. Mahangin ang tamang salita para sa silangang bahagi ng isla. Minsan, biglang lumalakas ang hangin at tinatabunan ng niyebe ang mga tropa at kagamitan. Ipinaliwanag ng bisitahin, Greenland, habang itinuturo na ang mga sistemang hangin na tinatawag na katabatic, na tinatawag nilang pitarak, ay maaaring magdulot ng biglang paglakas ng hangin sa silangang rehiyon mula sa pagiging kalmado hanggang 300 at 24 kilometro o 200 at 1 milya bawat oras ang bilis. Hindi mahalaga laki ng militar mo. Kapag heograpiya at panahon ay nakasira ng gamit, normal lang ang aberya. Ang mga hangin ay maaaring gawing bangungot ang mga operasyon na sanay karaniwan lang, at kasabay ng lamig ay ang pagtigas ng goma, paglapot ng mga pampadulas, at pag-ulap ng mga lente, na lahat ay nagpapahirap sa sitwasyon. Minsan nababasag agad ang magagandang plano. Maaari mismong makaapekto ang Greenland sa bilis at tagumpay ng operasyon ng Amerika. Kaya posibleng mas mabagal ang biglaang pagsalakay kaysa inaasahan ng United States. At nariyan pa ang katotohanan na ang Denmark ay lalaban din. Hindi ito makakasabay sa United States dahil sa mga nabanggit na dahilan. Dahil sa mas malawak na kaalaman ng Denmark sa heograpiya ng Greenland, kaya nitong hadlangan ang kontrol ng United States sa isla kahit hindi ito kayang talunin sa direktang labanan. Ayon kay O'Donnell, malamang na hakbang ng Denmark ay ang makipag-alyansa sa ibang bansang Nordic. Dahil sa kalituhan sa NATO, maaaring mabuo ang pansamantalang Nordic na koalisyon na kinabibilangan ng Denmark, Finland, Sweden, at Norway. Bubuin nila ang koalisyong ito sa labas ng utos ng NATO bilang kolektibong pagtatanggol sa sarili para suportahan ang halal na pamahalaan ng Denmark at Greenland. Ayon kay O'Donnell, mula sa laban sa isang bansa, magiging laban ng United States sa 4 na bansa ayon kay O'Donnell. Pero hindi pananakop ang layunin ng koalisyon. Ang layunin ay hadlangan, hindi sakupin, ayon kay O'Donnell. Pigilan ang pagpasok, guluhin ang papalakas na puwersa, at pataasin ang gastos. Hanggang umatras o makipagkasundo ang Washington, labanan ang Greenland sa access,
lohistika, at lehitimo. Nakakita na tayo ng katulad na pangyayari sa Ukraine, kahit na mas madugo ito kumpara sa nais maranasan ng iminungkahing Nordic Coalition ni O'Donnell. Taktika ng Ukraine laban sa Russia ay pabagalin ito sa lupa habang unti-unting pinapahina ang ekonomiya at militar, lalo na mula nang kaya na nitong umatake sa malalayong distansya. Dahil sa mga malalayong pag-atake mula Enero hanggang Agosto 2025, umabot sa 74.1 bilyong dolyar ang gastos ng Russia. Hindi tatamaan ng Nordic Coalition ang United States ngayon, imposible iyon. Gayunpaman, may sapat na lakas militar ang koalisyon para gawing napakahirap ang buhay para sa United States. Hindi nito magagawang gamitin ang buong puwersa nito laban sa Greenland. Ayon sa Secure World, magiging napakahalaga rito ng Sweden dahil sa kakayahan nitong mangalap ng impormasyon noong 2022 kabilang ang Sweden sa top 10 sa cyber defense, kontrol ng impormasyon, at pagmamanman. Pinuri rin ni O'Donnell ang kakayahan ng Sweden sa intelihensya at binanggit ang kahalagahan ng S-100 at 2 aerial platform ng bansa. Ang platapormang iyon ay nag-i-scan ng mga signal mula sa kagamitan sa nabigasyon, radar, at mga sistema ng armas. Sa madaling salita, nagbibigay ito sa Denmark ng isang maagang babala na maaari nitong gamitin para maunahan ang mga galaw ng United States. Isama ang Saab 300 at 40 airborne early warning at sea sa kombinasyon para makuha ang maraming impormasyong pwedeng gamitin ng buong koalisyon. Ipinapaliwanag ni O'Donnell ang multi-layered na depensang panghimpapawid ng Nordic Coalition na posibleng magdulot ng problema sa United States. Sa estratehiyang ito, ide-deploy ng Sweden ang S-100 at 2S at Saab 300 at 40 sa Baltic at Timog Scandinavia, kaya makakapag-focus ang Denmark sa Greenland. Magbibigay ang Sweden ng Gripen at fighter jet para sa air policing at mabilisang pagresponde. Ang mga jet na iyon ay nagbibigay daan sa mga misyon ng panrehiyong depensa na, kapag pinagsama sa mga ground-based na air defense sa mahahalagang lugar, nagpapahirap sa United States na sakupin ang mga lugar na iyon kaysa sa inaasahan nila. Sa madaling salita, inaalagaan ng Nordic Coalition ang lohistika ng Denmark habang abala ang Denmark at kaalyado nito sa pagpigil sa United States na magtayo ng sariling lohistika. Tandaan, kailangang sakupin ng United States ang Greenland, kaya kailangan nito ng ligtas na ruta para sa tropa at kagamitan. Ang pagpigil sa mga rutang iyon ay hindi nangangahulugang natalo ng Denmark at mga kaalyadong Nordic ang United States, ngunit mapapabagal nito ang pagsisikap ng United States at mangangailangan ng mas maraming oras, pera, at politikal na determination. Mayroon ding labanan sa dagat na kailangang isaalang-alang. Gugustuhin ng United States na maglagay ng mga aircraft carrier sa paligid ng Greenland para mas madali nilang maisagawa ang mga airstrike, at gusto rin nilang gamitin ang kanilang mga barko para maghatid ng mga tropa at kagamitan. Sa pagtatatag ng naval backbone, maisasagawa ng United States ang pananakop sa Greenland. Mula sa raid gamit ang airstrike, magiging kampanya na ito para kontrolin ang lugar. Ayon kay O'Donnell, kailangan ng United States ng sea line para mapanatili ang kontrol. Ang Denmark at ang anumang mga kaalyado na maaari nitong makuha ay guguluhin ang mga sea line na iyon sa bawat hakbang ng operasyon. Hindi madali ang paggulo dahil magdadala ang United States ng submarino, carrier strike groups, at puwersang amphibious. Kailangan ito para makapasok ang logistics ship sa Greenland. Hindi kayang talunin ng Denmark ang Navy ng Amerika at mga kaalyado nito. Pero kaya nitong guluhin ang mga supply ng United States. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang Sirius Patrol ay susi dito at umiiral na mula pa noong Cold War at binubuo ito ng 6 na dog-sled teams. Bawat isa ay may 2 sundalo mula sa Danish Royal Navy. 6 na buwan kada taon ginugugol sa pagpapatrolya ng 100 at 60,000 SQ kilometer sa Greenland. Kaya kakaiba at makaluma pakinggan ang paggamit ng dog sled teams. Ang patrol na ito ay mga Special Forces operatiba na sanay sa malamig na klima ng Greenland. Higit pa sa iba. Malamang na may mga nakaabang ng mga taguan ng supply ang Sirius Patrol sa iba't ibang bahagi ng Greenland na maaari nilang gamitin para mabuhay habang naglalakbay. Alam nito kung saan matatagpuan ang mga imbakan ng gasolina sa isla, pati na rin kung saan naroon ang mga unit ng kuryente nito. Imbes umatake ng harapan, lihim na kikilos ang patrol na ito para sirain ang mga pasilidad na ginagamit ng United States sa kanilang lohistika,
Matapos silang maglapag ng puwersa sa Greenland, hindi ito tungkol sa pagtalo sa United States. Ang layunin ay gawing sobrang hirap ang pananakop sa Greenland na magmumukha itong hindi na sulit at masyadong magulo para ipagpatuloy pa. Mahalaga ang kalkulasyon ng pagpapanatili ayon kay O'Donnell. Ilang araw ng supply ang kaya mong ipadala sa taglamig at ilang misyon ang magagawa mo sa Arctic. Ilang tangke ang mayroon ka at ilan ang pwedeng alisin sa iba mong pandaigdigang obligasyon? Dagdag ng tagapagsalita. Mahalaga ang huling punto dahil hindi ibig sabihin ng malaking United States militar na ipadadala lahat sa Greenland. Hindi nila magagawa iyon maliban kung nais nilang iwan ang sarili at ang 750 base militar nila sa mundo na walang tao. Kung tatagal ang Denmark, magiging labanan ng pag-ubos ng lakas ang pagsalakay ng United States sa Greenland. Hindi ito tungkol sa tropa at gamit, kundi sa labang ubos oras at politikal na kagustuhan. Habang binibigyan ng mas mahabang panahon ang United States na masira ang ugnayan nito sa mga kaalyado sa NATO, handa ba itong isakripisyo ang mga iyon para sakupin ang Greenland? Iyan ang malaking tanong. At iyan ang susubukan ipilit ng mga tagapagtanggol ng Greenland na sagutin ng United States kung itutuloy ni Trump ang kanyang mga banta. Sa ngayon, posibleng iniukol na ng United States ang atensyon sa iba pang target. Mainit na usapin ang Iran at naging bukas si Trump sa kanyang suporta para sa mga nagpoprotestang sibilyan sa bansang iyon na nais pabagsakin ang namumunong rehimen. Maaaring malapit ng magdesisyon ang United States na tuldukan ang rehimen at maaaring sumunod ang Rusya kung mangyari iyon. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong hakbang ng United States sa sitwasyon sa Greenland. At maraming salamat sa panonood.